And today we're going to discuss about, the Lord continue give me conviction about this, about our future. Amen? So, okay. The day of excitement and celebration, okay? Ito po ay para sa mga anak ng Panginoon, sa atin po. At ang text po natin, actually, I took from Matthew 25, verse 21 to 23, but we'll read only one verse because it will be the same, okay? So let us pray once again. Lord, once again, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. We thank you, Lord God, once again for this opportunity, O God, to meditate your words, O Lord God. Muli, Panginoon, we pray that continue, speak to us, Lord. Touch our hearts once again through your message. Continue open our hearts and our mind that we may continue understand your words, O Lord God. Help me, God, to live your message. Hide me in your holiness, Lord God, so that we may see your glory, your wisdom, and not myself, Lord. In all the praises, all the glory, Lord, it's yours alone. In Jesus' mighty name, God, we pray. Amen. Ano ba tayong ibang lahi ngayon? Wala, no? Wala si kapatid, ano? Ha? Buti na lang, kasi di ko dala yung dictionary ko, eh. Amen. Amen. Magtatagalog ako ngayon. Good morning. Hallelujah. Magandang umaga. Amen. So, ito pong ating text ngayon, okay? Matthew chapter 25, verse 21 to 20. Actually, if you remember, ito po ay passage sa the parable of the talent. You remember that, okay? Yung the parable of the talent, the Lord gave three person, yung kanilang parang puhunan. And then, after some time, when the Lord came back, ito ay nagsulit po sila sa kanila pong, sa mga negosyo nila or yung puhunan na ibinigay ng Panginoon sa kanila. And here, sabi dito, the reply of God ng ating Panginoon doon sa una at pangalawa, sabi dito, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Okay? If you notice po mga kapatid, sa ating pong title, ano? The Day of Excitement and Celebration. Siguro po naranasan po natin na somebody invite us or maybe special example, there is a special celebration. Maybe yung pong limbawa, example, dali po natin sa school, okay? Your principal or maybe your teacher inform you, ikaw yung we can say cum laude or whatever, o ikaw bibigyan ka ng award or whatever, no? So, ibig sabihin, in that very day, you will be the special person. Okay? Ibig sabihin, pag in-inform ka na gano'n, you will be excited. Di ba? Excited ka. And then, of course, maano mo yung pagiging proud because yung effort mo and then nagkaroon ng bunga. Okay? So, in this passage po mga kapatid, it's not about awarding by anyone else. Remember po mga kapatid, this is not award by anyone else but the Lord Himself. Ang Diyos po mismo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magbibigay ng award sa mga taong naging tapat po sa Kanya. Amen? And not only the award, okay? We're going to discuss that because after some time, the Lord will give us also another opportunity to serve Him. Okay? We will see that later on. In this passage, sabi rito ng ating Panginoon, doon po sa dalawa, yung isa, binigyan ng 5, we can say, sabihin na po natin, 5 pesos, okay? And then yung 5 pesos na yon, pagdating ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, naging 10. Wow, nadoble. Amen? Tuwang-tuwa ang Panginoon. Sabi niya, well done, good and faithful servant, okay? You have been faithful a few things, I will put you in charge of many things. Okay? Come and share your master's happiness. And then the second one, Panginoon, bigyan mo ko ng 3. Okay? Ito naging 6. Wow, praise God, doble rin. Okay? Sabi rin ng Panginoon, well done,
and faithful servant, you have been faithful a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Naranasan na po ba natin na yung we can say, like for example, presidente, okay? Tapos, isa ka sa panauhing pandangal ng presidente at sabi ng presidente, dito ka umupo sa tabi ko dahil special person ka. What you feel, mga kapatid? Tuwang-tuwa ka, di ba? Okay? Alam niyo po, yesterday night, meron po kaming party ng aming kumpanya, yung Air Swift, okay? Yung Air Swift ng team namin sa Misaid. Meron po kami, nag-uusap kami nung kasama ko Indiano. Meron po kasi kaming isang Indiano din na, ano yun kung saan yung boss, mga kapatid, kung saan yung boss, palaging gusto niya nakatabi siya, kung ano yung pinag-uusapan, gusto dapat kasama siya doon sa, sa conversation. Para po siyang, ang tawag nun? Executive. At gusto niya palagi, ay involved siya doon. You know why? Kasi gusto niya palagi na nakikita yung mukha niya, nakatabi niya palagi yung boss. So, that's another thing. Ang sabi nga niyong kasama ko, sabi niya, huwag mo nang pansinin yan kasi sip-sip yan Well, but this time, hindi po ito. Ang ano po rito, ang sabi rito, ang Panginoon mismo ang tumawag sa iyo. Halika anak, dahil naging tapat ka sa maliit yung pinagkatiwala sa iyo, sabi niya, come and share your master's happiness. Hallelujah. Ibig po sabihin, yung accomplishment po natin dito sa lupa, tuwang-tuwa ang Diyos. Amen? And one day, in time of awarding, yung pong tinatawag nating bima, ang Diyos mismo po ang magtataas po sa atin. Amen? At sabi rito, come and share your master's happiness. Ibig sabihin, as I said, ito po ay parangal, hindi ng tao, kundi parangal ng Diyos sa mga anak niyang naging tapat sa Kanya. Amen? Mga kapatid, that's why in this passage, ito pong ating title, The Day of Excitement and Celebration. Kung tayo po ay isa sa mga kandidato, we can say, candidate sa mga bibigyan ng parangal ng Panginoon, we can say. I think, or maybe, kagaya po si Paul before he was passed away, sinabi niya kay Timothy, sabi niya, I'm sure na mayroon akong crown sa Panginoon. And he excited, even though on that time matanda na po siya, malapit na siyang mamatay, pero sabi niya, I'm sure, naniniwala ako na mayroon akong mga tatanggaping award sa ating Panginoon. Amen? So in this passage po mga kapatid, just remember na ito po ay Diyos mismo ang tatawag po sa atin, okay, kung tayo po ay naging tapat sa Kanya. That's why, yung pong paglilingkod po natin sa Panginoon, napaka-importante po. Napakahalaga niya mga kapatid, okay? And then, that's why the Lord said in Matthew chapter 6, verse 19 to 21, do not store up yourself treasure on earth, where moth and vermin to destroy, and when the thieves break in and steal. But store up yourself treasures in heaven, where moth and venom do not destroy, and when thieves do not break in. For where your treasure is, there your heart will also be. Anong ikalis ito ng ating Panginoon? Pastor, paano po yung pag-ipon ng kayamanan sa langit? Yung pag-ipon po ng kayamanan sa langit, ito po yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Yung pagiging tapat po natin sa Kanya. Okay? Remember po mga kapatid, our life here in earth is short. Okay? Maiksi lang po ang buhay po natin. Sa time po ni Noah, I always mention that, on that time, ang tao po ay nabubuhay ng 950. Nuri mo dyan? 950 years. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa kasalanan, sabi niya, I will not allow them to live longer. So, ang ginawa ng ating Panginoon, sinorte niya, from 950 o 945, ginawa niya ng 120. Big cut po mga kapatid. Kinat niya, 120 na lang. Pero sa time po natin ngayon, wala na That's why po yung gobyerno, napakalakas na magsabi, pag umabot ka ng 100, meron kang 100,000, di ba?
Uso pa ba yun sa atin? Okay? Totoo po yun. Pag umabot ka ng 100, mayroon ka ng 100,000 eh. Why the government give that reward? Alam ng gobyerno, mga kapatid, wala nang umabot ng 100 ngayon. Bibihira mga kapatid. Bibihira. Pag umabot ka ng 80 or 80 plus, blessing na po yun, mga kapatid. Okay? Pag umabot ka ng 70, marami na po tayong nararamdaman eh. Diba? Yung mga RR natin, yung RR, yung arthritis, okay? Yung sakit ng kasu-kasuan, tapos high blood, yung mga magpipinsan na sakit yan. Sama-sama po yan eh. Okay? And the life nowadays is pag umabot ka ng 80, blessing na po yun talaga eh. Amen? So it means our life here in earth is short. Ngayon, sabi nito, kung ang buhay po natin dito sa lupa ay short, sabi ng Panginoon, anak, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Before time will come, haharap tayo sa ating Panginoon eh. Di ba? So it means to say, paano gagawin yun? Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Like what we are doing now. And by the way, I always remind po mga kapatid, don't do anything else for the sake of like, gagawin ko to dahil sa church, gagawin to ko dahil kay pastor. No, I will do this for the glory of God. Amen? Gagawin ko to para sa iyo, Panginoon. Okay? And sometimes we need sacrifice. Sometimes we hurt. Sometimes we feel lonely. Sometimes we feel tired. Okay? Sometimes iniwan ka na ng mga kapatid mo na ikaw na lang mag-isa magtatrabaho. Okay lang yon. Because you are doing for the glory of God. And remember, whatever things we did, nakarecord dyan sa Panginoon, kapatid. Nakarecord dyan, and one day, the Lord will open those things. At ito ngayon, bibigyan tayo ng award ng ating Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, yung pong mga ginagawa po natin, and beside pong mga kapatid, when we become Christian, we are not about religion. Tandaan po natin. Tandaan po natin, because religion is only here in earth. Pagdating po sa langit, hindi may mention ng Diyos anong religion mo para ikaw ay papasukin ng Diyos sa langit. It's not about religion. It's about our faith to our Lord Jesus Christ, and it's about our accomplishment, what we did para sa ating Panginoon. Yung pong dalawa na yan. Yung pananampalatay natin kay Lord, yung po ang mag-save sa atin, mga kapatid. Remember that. Our faith alone will be save us. Okay? From the lake of fire. Yung ating pananampalatay. Hindi po yung pagsali sa reliyon, kapatid. Religion, hindi po pagdating sa langit, bubuksan ng Diyos, Juan de la Cruz, anong reliyon mo para kito? No, that's not like that. It is very clear what the Bible said, only those who accepted Christ as their Lord, God, and Savior of life. Ngayon, pag tumanggap tayo sa ating Panginoon, we have a responsibility now to store up treasure in heaven. Ano po yun? Yung paglilingkod po natin kay Lord. At, of course, mga kapatid, huwag naman po sanang lumaki po ang ating mga isip. Gagawin ko to para pagdating ng araw, bigyan ako ng Panginoon ng mga reward. No. For me, my principle, because God saved me from eternal punishment in hell, okay, yung impyerno, amen? For me to serve God is more than enough because sinave niya ako at binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. And if God willing, someday, pag binigyan ako ng Lord ng whatever award, glory to God. Thank you, Lord. Thank you. Okay? But it is encouraged by the Lord Himself. Tayo daw po ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen? Don't miss to come to worship God. So yung kanina, inawit po natin kanina, yung goodness of God. I love that song. Ang dami po nating blessing na dapat ipagpasalamat kay Lord. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Sobra-sobra, kapatid. Amen? Kaya yung pag-worship po natin every Friday, it's more than enough na dapat tayo magpasalamat kay Lord. Amen? Plus, of course, whatever things that we can do for the glory of God, gawin po natin. In Luke chapter 19, if you notice this one, mga kapatid. Luke 19, verse 17. Well done, my good servant, his master replied. Okay? Because you have been trustworthy in very small matter. Tingnan mo natin, ha? Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Pastor, ano yan? Okay? Ano yung take charge of 10 cities? I'm just thinking about this, okay? In Revelation, tingnan po natin yung sinabi sa Revelation.
chapter 20, verse 1 to 6. And I saw, ito po yung, you remember the sequence, okay? Yung chronological na mangyayari. We are now waiting for the rapture. We are near to have a rapture. Okay? Ngayon, pagkaroon na nag-rapture, what will happen? There will be 7 years tribulation period. Amen? After 7 years tribulation period, there will be what? Millennium. That will be 1,000 years. And in this passage, ito po yung, after ng 7 years tribulation period na yan. Okay? Ang sabi nito, and I saw the angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, ito si Satan, that ancient serpent who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. Ibig sabihin, after ng 7 years tribulation period, si Satan po ay huhulihin ng isang mga anghel ng ating Panginoon at ilalagay siya sa bottomless pit. Isiselyuhan po siya doon for 1,000 years. And sabi nito, he threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nation anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Ibig sabihin, after 1,000 years, pakakawalan ulit si Satan, okay? But I want to focus on verse 4 towards. Sabi ko, I saw throne on which were seated those who have been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on the foreheads or their hands. Alam po natin sa 7 years tribulation period, what will happen? Si Antichrist will impose those who are still alive. Kung gusto mong mabuhay dito sa lupa, physically, kailangan mong magpatatak ng 666. Ito po yun. If you have marked that one, hindi ka na pwedeng maging believers. You will be condemned forever. Okay? Yung sabi nito, itong mga taong ito, they did not receive any mark. Okay? Now, let's focus to next passage. Sabi rito, they came to life and reign with Christ 1,000 years. Sino po yan? Ito yung mga believers na nagkaroon ng resurrection. Di ba? Dahil po sasabihin ng Panginoon, ang lahat ng believers ay magkakaroon ulit ng resurrection. Like, ngayon, yung mga believers, wherever they are, sa gitna ng dagat, sa sementeryo, wherever they are, ang mga taong Kristiyano mabubuhay muli. Amen? At tayo ay, magiging priest ng ating Panginoon. Sabi rito, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Okay? The rest of the dead did not come to life until 1,000 years. Sino ito yung the rest of the dead did not come to life until 1,000 years? Ito po yung mga unbelievers. Hindi po sila magkakaroon ng resurrection until 1,000 years. Now, this is the first resurrection. Okay? Blessed, tingnan mo ito yung verse 6. I love this passage. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them. Ito po yung mga nabuhay na maguli ng mga mananampalataya in time of rapture. Okay? And what will happen? Ano pong gagawin ng Panginoon? Ano pong gagawin po natin at that time? They will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. So in this earth po mga kapatid, there will be another government. Si Jesus po ang ating gobyerno. At yung po mga mananampalataya, God will give us a responsibility. And I was thinking, ito pong sinabi ng Panginoon dito sa, well done, my good servant, his master, because you have been trustworthy and with very small matter, take charge of 10 cities. I think kung tayo po ay, di po sa lugar po natin, pag ikaw ay nailik ka ng barangay captain, so na barangay captain, mayor ka, ano pa, after ng mayor? Governor ka, kunwari, okay? Congressman pala, congressman. Pag, alam mo, si Pastor Charles, ang congressman doon sa lugar, sino yung congressman dito sa lugar? Si Charles, Mr. Charles Biray. Oh, grabe, famous si congressman. Ibig sabihin, inilikan ng mga tao na maging isa ka sa mga, ikaw ang mamamahala sa lugar na yun. Di ba?
So of course, it is your honor and also proud ka. Pinagkatiwalaan ako ng mga tao. So that's my responsibility now. Okay? I believe so in 1,000 years. In 1,000 years, God will reign. Sabi rito, God, our Lord Jesus Christ will reign along with the saints. Tayo po yan. Ngayon, bibigyan ng Diyos ng responsibility ang mga taong karapat-dapat, okay, karapat-dapat na pangunahan ang isang lugar, whatever, okay? It could be like this, okay? Ngayon, ang tanong po dyan, mga kapatid, sino itong mga to? Yung po mga taong pwede lang pagkatiwalaan. Kaya po sinabi ng ating Panginoon dito, take charge of 10 cities. It could be, ganun po yun. Okay? Ngayon, I want to focus, mga kapatid, dun po sa gagawin ng Diyos sa mga taong naging tapat sa Kanya. Okay? Sabi po ng 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for things done while we are in the body, whether good or bad. Ibig sabihin, mga kapatid, remember this. Once na ang isang tao ay naging isang mananampalataya, okay? Once na tumanggap tayo kay Lord, we are belongs to the family of Christ now. Amen? Lahat po tayo ngayon bibigyan ng Diyos ng personal account. Diba yung passbook? Diba? Meron kang passbook, ang pangalan mo, Juan de la Cruz. Ngayon, bawat perang ipapasok mo doon, it will be recorded in your passbook. Diba? Account mo yon, okay? Ngayon, maghulog ka every year, pagdating ng araw, malaki na pala yung savings ko, di ba? Okay? So, ganun po yon. Ngayon, sa langit, ganun din, kapatid. Ang Diyos, bawat isa sa atin, ay meron po tayong personal account. Okay? Meron tayong personal account. Ito yung sinabi ni Paul, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us, tingnan mo, napakaliwanag mo, no? Each of us, we may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman pong accomplishment po natin, anuman ginawa po natin, nakarecord yan kay Lord. Amen? Nakarecord yan kay Lord. At, pagdating ng araw, bubuksan ng Panginoon, doon ka na sa harap ng Panginoon, no? Binuksan ni Lord. Buksan ang file nito. Hallelujah. Sana, punong-puno, kapatid. Punong-puno ng accomplishment yung ating passbook para sa ating Panginoon. Ang dami po nating ginawa. Ang dami po nating accomplishment. At sasabihin ng Panginoon, well done, my faithful, good servant. Di ba? Sabi ng Panginoon dito? Sabi doon, well done, good and faithful servant. Wow. Di ba? Dahil marami po tayong nagawang accomplishment dito sa lupa. Ngayon, tingnan po natin sinabi ng 2 Timothy chapter 6 verse 11 to 10 o 16. Ito po yung matanda na dito si Paul, okay? And then he want to charge to Timothy. Si Timothy po ay anak po sa pananampalataya ni Paul. Anong ibig sabihin ng anak na pananampalataya? Si Paul po ang nag-alaga kay Timothy hanggang siya po ay mag-grow spiritually. Ibig sabihin, hindi yung physically, kundi yung maging isang matatag na isang mananampalataya. Okay? Ang sabi rito, when he's about old and he want to charge Timothy, sabi rito, but you, man of God, Timothy, sabi rito, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Okay? And fight the good fight. Anong ibig sabihin fight the good fight? Mga kapatid, fight with a good fight. Kasi ang encourage po ni Paul kay Timothy rito, mga kapatid, in serving God, you will face a lot of obstacles. In serving God, you will face a lot of obstacles. Mga kapatid, this is my testimony. When I met the Lord, that was 1987, and then I dedicate my life to God. Okay? Ang dami po akong na-encounter ng mga pagsubok. Bago pa lang ako noon sa church. Okay?
And I've seen, kung sa biyaya ng Panginoon, kung ako'y tumitingin doon sa mga tao, siguro, baka nag-give up na ako. Okay? I've seen, that was 87 to 91, I was in Saudi Arabia, involved ako sa church. The whole week, halos mayroon akong Bible study. Okay? At pagdating sa church, doon ako natutulog pag Thursday. At naranasan ko po yung may kapatid po ng mga nagtatrabaho sa Alcor Mall, parang ganyan. Gabi-gabi po yun mga kapatid. Tuwing Webes ng gabi, magdadala po silang 4 na plastic na manok. Liig lang po, mga liig. Mga liig at saka atay at saka balon-balunan. Hindi po kasi binibenta yun dati. Ipinamimigay lang. Ito naman mga kapatid na tapat kay Lord, kinokolekta po nila yon. Okay? Kami naman, pagdating doon sa church, dadalhin sa church, kami na po yung tagalinis. Ano yung mga liig ng manok? May mga, yung liig niya, natanggalin mo, lilinisin po yun. Tapos, ihimayin mo yun isa-isa. At tuwing Friday po, ang ulam po namin ay adobong manok. Okay? Liig ng manok. Wala pong sablay yun, mga kapatid. Okay? So, I involved in that ministry. Sa kitchen ministry, I involved in praise and worship. I involved in cleaning of the church. Okay? At pag during day off ko, doon ako sa church. Nagtataka kayo si Ate Pam tsaka si Kuya Eli. Kapatid, wala ka bang gagawin doon sa bahay niyo? Wala, Ate Pam, dito na ako sa church. I will clean the church. Ako lang mag-isa, kapatid. Nag-garden ako. And I enjoy it. Okay, I enjoy it. And there's a lot of, may mga obstacle talaga, okay? And after that, 1991 to 2007, doon naman po kami ni Stejin at pamilya ko sa Abu Dhabi. And we started the church there. Sa pag-start po ng church and to run the church, ako po yung nagpapastor. Marami rin po ako na-encounter ng mga trials. Okay? Name it, nandun po lahat. At talaga pong, if you will not continue pursue it, siguro po na nagsarado na ako. But sabi po dito ni Paul kay Timothy, fight the good fight. Okay? Ibig sabihin, whatever obstacle there, gawin po natin for the glory of God. I don't care kung ano po sasabihin ng iba, basta ako gagawin ko ito para sa pagpapurihan ng Panginoon. Principle of serving God is not easy, mga kapatid. Now, if we will do that, one day, mga kapatid, one day we will receive a word from God. Amen? Nakakita na po ba kayo ng sumama sa track and field or sumama sa tournament? Tapos hindi niya tinapos, tapos meron siyang award? No. I think yung basketball team po namin sa Abu Dhabi, automatic, talo na tayo, di ba, Brad Alvin? Talo na tayo. You know why? No showing, forfeited tayo. Ano tawag itong yung default. Kahit na meron pa rin chance, hindi na kami naglaro, wala na, default na. Hindi ka na naglaro eh. Ganon din po yung kapatid. Pag ikaw ay naghan sa Panginoon, ayaw ko na. Hindi na ako, ayaw. Wala na, kapatid. So mga kapatid, dito sabi dito ni Paul kay Timothy, anak, go ahead. Sabi dito, fight the good fight of faith. Amen? Remember mga kapatid, always remember, as I mentioned this, there's no bed of roses sa paglilingkod natin kay Lord. Okay? At sabi nga ni Paul, di ba? Mapala daw po tayo dahil sa paglilingkod po natin kay Lord ngayon, sa time natin ngayon, hindi pa po tayo nagbubu ng dugo. Sa time nila Paul, yung mga early Christian kapatid, ang hirap kapatid. Yung para ka naglilingkod doon sa Afghanistan, na hinahunting ka. Or nung mga kapanahonan po namin sa Saudi, 1980s, hinahunting po ang mga mananampalataya doon. So, sa biyaya ng Panginoon, I heard, yung pong Saudi Arabia medyo may pagbabago na ngayon. So sa time po nila Paul on the time, just imagine, isa kang mananampalataya, nandun ka sa lugar ng high risk about your faith. Kagaya po sa Afghanistan, binabalatan ng mga mananampalataya doon. Di ba? So, it's not easy. Pero sa time po natin ngayon, kapatid, dito, wow. Ano po yung pinakamalalim na persecution na inabot po natin, mga kapatid? Kantsaw. Kantsaw lang, di ba? Kantsaw lang. Yun lang. Pero hindi po yung buhay mismo. Wala po ganun. Saan ba yung may mga Kristiyan na pinatay? Last month?
Nigeria. Mga kapatid, yung mga churches yun, sinunog, tsaka yung mga pastor, hinuli, pinatay. Daming pinatay. Amen? We are so blessed because in this country, wala po tayong persecution na gano'n. But then, ganun pa rin. If you notice it, everywhere, there is always obstacle when it comes to serve God. But remember, one day, aani po tayo ng award sa ating Panginoon. In Matthew chapter 16, verse 24 to 27 says, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to obey my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Whoever wants to save their lives will lose it, but whoever loses their lives for me will find it. What good will it will be for someone to gain the whole world, yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their souls? For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and sabi po rito, and then He will reward each person according to what they have done. Similarity rin po yung passage po binasa po natin kanina. Babalik po ang ating Panginoon, amen? At magbibigay po siya ng award sa bawat isa na naglingkod sa kanya ng may katapatan. Ang sabi po dito mga kapatid, whoever wants to be my disciple, deny yourself and take up their cross and follow me. Pastor, ano yung cross na pagpasan? If you want to follow Jesus, magpapasan daw po tayo ng cross. Hindi po ito yung ginagawa po natin na yung nakagisan po natin na tradisyon during the time ng Holy Week. Hindi po yun. Hindi po yung sinasabi ng Panginoon, gumawa rin tayo ng cross para pasin natin. Hindi po yan. The cross that the Lord mentioned here is yung ating pong sacrifices. Ano po yung sacrifice na yun? Yung paglilingkod natin kay Lord. Yung mga kapatid, In serving God, hindi po ito yung pagtatrabaho po natin gaya ng pagtatrabaho natin sa kumpanya. Tayo, pag nagtrabaho sa kumpanya, sumobra ka sa oras, anong yun? Overtime na yun. Di ba? Nag-iisip ka na, ilang oras kayo charge ko, parang gano'n, di ba? Okay? Sa Panginoon, maglingkod ka kay Lord, hanggang magdamag ka na, hanggang sa araw-araw, walang sweldo at walang overtime, kapatid. So, kung hindi ka talaga tapat kay Lord, hindi mo talaga gawin yun ng galing sa puso, you will be surrender. Ayoko ng Panginoon. Wala na akong lakas. Siya gano'n, ano? I remember, mayroon pong, naalala niyo po si Brother Ernie Binluan, one of our brethren here. Then, he invited me in his place in Bataan. Pastor, sabi niya, punta ka sa church namin, ikaw ang maging guest speaker namin. So, one day, me and my wife, we went there sa kanila at nagatin po ako ng anniversary. Nagkwento po sa akin yung asawa niya, si Sister, ano ba yun? Asawa ni Bad Ernie. Sister Marilu. Yung pastor, naranasan ko niya na sa yung deep conviction niya talaga. Kasi ang ano po niya ay, yung passion niya is to do evangelism. Okay? Yung mag-share ng Word of God. Yung lugar po nila, Patag, tapos sa main road, tapos yung mga churches po nila, mga maliit na mga churches, papunta sa bundok. At nakapunta po ako, may napunta po akong nadalo ko mga churches, o isang church. Ang attendance po nila, yung mga may itim. Ano po tawag nun? Mga ita, kapatid. Mga ita. And they receive a call na pupunta po kami. Nakakatuwa po mga kapatid. Bago kami dumating, ang daming prutas. Buko, mga papaya, at yung kanila po itsura mga kapatid talagang parang hirap na hirap sa buhay. But you know what? Their lives are, we can say, easy at masaya po sila, okay? At meron po silang maliit na church, okay? Nakakatuwa, ano? At ito po si Sister Marilu, because her conviction is evangelism, okay? Meron pong pangyayari na itong Sister Marilu, yung best friend niya na Christian din, they did evangelism. Doon po sa bundok. Alam niyo po mga kapatid,
May narinig, may nabalitaan sila na mayroon daw nakatira doon sa Ibayo. Kaya ginawa nitong dalawa, nilakad nila, hinanap nila yung bahay na yon. 2 bahay daw. May 2 bahay, kapatid. Lakad. Hanggang malayo na po sila. Hindi pala nila nalalaman na yung palang lugar na yon, pugad pala ng mga NP na yon. Mga kapatid, ano the time na nasa kainitan po ng NP at military on the time. And you know what? They reached in that, yung pinaka loob-looban na ng bundok na yon. And also, the problem was, inabot na po sila ng gabi. Nako. Tapos, nakita rin nila yung bahay, tapos saglit lang, tapos pabalik sila, inabot sila ng gabi. Na malayan po nila na nakauwi na sila sa baba, na yung pala ay napasok na po nila yung pugad ng mga NP sa lugar na yun. And you know what? Sabi niya, Pastor, pag talagang meron ka talagang passion, na dun sa puso mo yung conviction to share the gospel sa mga tao, na kahit mahirap, gagawin mo. It's true. Hallelujah. Tingnan po natin, Sabi nito, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Mga kapatid, walang madali na paglilingkod kay Lord. Sometimes, ginawa mo nang ang tama Di ba? Makakarinig ka pa rin ng Una, example, Sturgeon, nagluto, Sa kanya, masarap na. Tapos, sabi, ang alat naman ito. Or, ang sama naman ng lasa. Parang di ba? You did alam mo, nanundo ka. Okay? Tapos, nagdadrive ka. Ikaw, inaingat-ingat, tapos medyo nakamay na luba ka, tapos yung nasakay mo, kinansyawang ka pa. Ang pangit naman itong driver na to. Di ba? Sinundo mo na, kinansyawang ka pa. Di ba? Mayroon ganun, di ba? Sometimes, many scenarios, kapatid. Many scenarios. Okay? Remember po mga kapatid, okay? Sa paglilingkod kay Lord, you expect that many obstacles. When I was in Abu Dhabi, okay, I've been there because God, by the grace of the Lord, we started a church. Okay? Yung RCF. What was happened, nung dumating po ako doon, mayroon pong Bible study. You remember na pag galing po ko ng Saudi, na nahuli po ko yung church, na nakulong ako, na bartolina ako ng 1 month. After that, pinauwi ako ng Panginoon sa Pilipinas. From Philippines, napunta ako sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi po, mayroong Bible study, pero walang church. And from Ruwais to Abu Dhabi, it's around 300 kilometers. So what was happened, medyo may takot pa yung flashback pa yung nangyari sa akin. But it's okay, the Lord give me conviction. Sige, hawakan mo yung Bible study. Yung Bible study po, dumami. Dami na namin. Okay? Tapos, isang araw po, yung isa sa mga attendees, si Brother Benji, naging director ng ADNOC. Ibig sabihin, may bahay na po siya, parang itong Katargas Energy Community. Sabi ko, Brad, mag-start tayo ng church sa bahay niyo. Sabi niya, sige. So, nag-worship po kami sa bahay nila, and then we started a church. Glory to God. Dumami yung attendees. Sabi niya, ano ipapangalan natin sa church? Marami na tayo. O sige, lagay natin, Ruwais Christian Fellowship. Hanggang ngayon po, kapatid, more than 30 years na yung church doon. Ruwais Christian Fellowship. And ang dahil pong mga taong naliligtas, nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen? But in the church, I've experienced many obstacles. Okay? Marami po akong na-experience. But glory to God because God is really good. Pag tayo po ay tapat na naglilingkod kay Lord, mayroon po tayo ma-encounter, okay lang. Give it to the Lord and the Lord will do the rest. Amen? Hallelujah. Now, in 1 Corinthians chapter 3, verse 5 to 9, ito po yung may problema sa Corinthian. Okay? May 2 grupo. Okay? 2 grupo. Sabi ng isang grupo, kay Apollos ako. Sabi ng isang grupo, kay Paul ako. Di ba? So, nag-aaway-aaway po sila dyan. Okay? Nag-aaway-aaway sila. Ngayon, sabi ni Paul dito, what after all of is Apollos? And what is Paul?
Ito, only servant, though whom you come to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, sabi ni Paul. Ako nagtanim. Okay, he claimed that he started the church. I planted the seed, sabi rito. And what else? Apollos watered, kasi po, si Paul nag-start ng church. Nung umalis si Paul, pumasok si Apollos. At si Paul, Apollos po ang nag-share, nagdilig ng mga kapatiran at lumago. Okay, sabi rito, sabi, I planted the seeds, Apollos watered. But sabi rito, but God has been making it grow. Ang Diyos pa rin nagpalago sa kanya. So neither the one who plants nor the one who watered is anything, but only God who makes things grow. Wala pong sabi rito ni Paul, kahit na ikaw nagtanim, kahit na ikaw nagdilig, walang problema yun. Why? Because they are both what? They are both servants of God. Okay? Ngayon, ang sabi po rito, verse 8. The one who plants and the one who watered have one purpose. Kung ikaw nagtanim, glory to God. Kung ikaw nagdilig, glory to God. Pero sabi nito, and, inailan ko po yung verse 8, and they will each be rewarded according to their own labor. Yung efforts po natin, anumang ginawa po natin, meron pong award yan kay Lord. So it doesn't matter kung ano man ang ginawa po natin. Amen? It doesn't matter kung anong papel po natin sa church. It doesn't matter kung ano po yung ibinigay natin sa church. God will give us award one day. Mga kapatid, napakaliwanag po sinasabi po rito na, okay, wag po tayong titingin doon sa mga, we can say, things na kaya sinabi ng Book of Hebrew look unto Jesus always. Look unto Jesus always. Okay? Dahil pag tayo tumingin po sa tao, bukas makalawa, wala na tayo dito sa church. Okay? Remember po mga kapatid, walang perpektong tao. Mayroong perpektong tao pero pangalan po. Di ba? Naka-encounter na kami yung pangalan perpekto? Okay? Ano pong pangalan sa Pilipinas yung perpekto? Perpekto talaga, di ba? Okay? Naalala ko si Brother Ashley. Okay? Kasi po yung mga old names, ganyan, di ba? Perpekto, di ba? Ito po si Brother Ashley, kakwarto ko, no? Ang ganda ng pangalan niya. Okay? Sa niya, Ashley Corpus. Okay? Yung yung sulat niya. Brad, ang ganda ng pangalan mo, Ashley, sabi niya. Okay? Tapos minsan, sakita ko sa application, ang pangalan niya, Anastasio. Ang pangit pa lang ang pangalan mo, Anastasio. Sabi mo, sabi niya, nandito na tayo sa abroad, kaya Ashley na. Wow. Di ba? Di ba ganyan? Yung pinapalitan na, ikaw ay perfecto, anong ipapalit mo doon? So, mga kapatid, ganun po yun Sabi rito, alam niyo po mga kapatid, it is very important, by the way, it's very important to focus always to our Lord God. Always put your heart in our mind, Lord, sa iyo ko. I will do this, Lord, for the glory of your name. Amen? Walang either sumama ka o hindi, it doesn't matter. I will do it for you, Lord. Naranasan ko po kapatid sa Saudi Arabia, ito pong si Brother Jerry Bascogin, yung kasama kong kakwarto ko din, na magaling gumitara po yun. Hindi po tumitingin ng doon po ako natutong mag-gitara na hindi tumitingin sa chord. Yung ano ba tawag ng pastor? Wido lang, wido, okay? Magaling gumitara yun. Ang ginawa ko po, Brad, meron tayong Bible study. Siya ang partner ko kapatid. Nakakatuwa. Wherever we go, kasama ko yun, okay? At talaga namang mabibless ka. At doon po meron po akong Bible study na ang biyahe ko po ay may higit 1 hour. Okay? Alam mo, dito, galing ka ng Alcor, 1 hour is parang Ruwais, di ba? Ruwais. Parang Ruwais 1 hour yun Manukan kapatid, manukan. Yung chicken farm. Okay? And then one day, hindi po ako narating doon sa Bible study, nagtampo sila. The following week, pagdating ko doon, sabi niya, Pastor, ba't mo kami in-Indian?
Sabi ko, kapatid, hindi naman kayo in-Indian. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, naplatan ka ko. Ngayon ako, may nahirapan ako magpalit ng gulong. So, sabi ko, kung tutuloy pa rin ako, late na masyado. Ganun pa. Sabi niya, Pastor, sorry, mali yung namin. Kala namin, in-Indian muna kami. You know what? They prepared, doon sa Bible study namin, naghanda pala sila. Ay, spaghetti, merong, parang ginawa nilang special. But unfortunately, hindi po ko narating. Yan ba yun, mga kapatid? Hindi po ganun kadali. Napakalayo. I traveled almost 1 hour, pupunta ka doon. At meron pang instance sa pagbalik ko dahil papasok po ako sa military airbase on the time. Pabalik po ako, paspas. Di ba 120 lang? Takbo ko po 140 na. Kasi malilate na ako eh. Yung reliever ko naghihintay na. Hindi ko po namalayan, meron palang pulis na nakatago. Okay, yung nanguhuli, nakatago doon sa ilalim ng tulay. Naku, paglagpas ko, biglang umilaw. Wang! Naku, sabi ko, patay, huli. Dasal na ako, Lord. Huwag naman sana akong hulihin at matikitan. Ito, Arabic na, Baba. Galit. Sir, sorry. No, sorry. Tapos, you are very fast, sabi niya. Sorry, sir. ID. Binigay ko yung ID ko. Nakita niya, sa military airbase sila magtatrabaho. Okay. Okay, sorry. Okay, sir. Siya pa nag-sorry. But you want to favor ni Lord John, okay, na hindi ako i-charge. But you know what? It is very, very difficult. It's not easy. Okay? Now, sabi po dito, ano man po yung ginawa po natin, kapatid, it is very clear. The one who plants and the one who waters have one purpose. Ano man po yung trabaho po natin sa church. Amen? Na ginagawa po natin for the glory of God, one day, God will give us a award. Amen? Ang sabi rito, they will receive or they will rewarded according to what they have done. Now, in our conclusion, magtama lang, amen? In our conclusion, I love this passage. 1 Corinthians 15:58. Ito po ay sulat ni Paul sa lahat ng mga nanampalataya, kagaya po sa atin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Ano po yung stand firm? Ano man po yung storm, ano man po yung obstacle, ano man yung hirap, stand firm. Amen? Let nothing move you. Okay? Ano man yung mangyari, do not give up. Continue to serve God. Sabi ito, always give yourself fully to the work of the Lord. Amen? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay? Sa church po natin, remember, hindi po si pastor ang QC. Hindi si pastor ang magre-reward. Hindi si pastor ang parang in charge sa mga bagay-bagay na ginagawa po natin. No. The Lord, siya po ang ating QC. Ano man po yung ginagawa natin, kumanta ka man, nagtugtog ka man, nanundo ka man, naglinis ka ba ng church, whatever. Ano man po yung ginawa po natin. Okay? Lahat po yan, pagdating ng araw, God will give us our word. Kaya sabi po ni Paul, my brothers and sisters, stand firm. I mention again, hindi po madaling maglingkod kay Lord. Amen? Let nothing move you. May nagsabi sa yung, tama na kaya, stop na kaya. No, I will continue. Amen? When ako po nung nahuli po yung church namin sa Saudi Arabia, I lost my job. Alam niyo po, on the time, ang dami ko po kapatid si Brother Frank, the whole family, kami po ay siyam na magkakapatid. Okay? At ako po yung pangalawa sa panganay. Yung panganay po namin si Kuya Javier, walang trabaho, and I work in Saudi Arabia. Ako po yung talagang inaasahan ng buong pamilya. Okay? Breadwinner ako. Lahat po ng mga kapatid ko nag-aaral. Kaya lahat ng sweldo ko, every month, doon yan sa family ko. And one day, ito po nangyari. Nahuli yung church namin. So, wala. Lahat po ng source of income, wala na. Then when I reach home, na-surprise po yung mother ko. Anak, nandito ka, anong nangyari?
Sabi ko nahuli yung church namin eh. Ito, sabi ko, wala nang trabaho. Sabi niya, okay lang. Ang mahal ka, nakauwi ka ng buhay. Amen. But you know what? God provide everything. Tuloy pa rin pag-ano mga kapatid ko, nakatapos sila lahat. And then God is really good. Amen? Sabi ito, let nothing move you. May mga nagsabi, siguro madadala na ito si pastor. Nahuli na ito eh. Nawala ng trabaho. I lost my job. Ganda kayo ng trabaho ko sa Saudi Arabia on that time. Okay? Ang buhay boss din ako doon eh. Dahil siyempre, ako lang mag-isa control room eh. Okay? And sabi nito, always give yourself fully to the work of the Lord. Ibig sabihin, ano man po yung kaya po natin ibigay sa ating Panginoon. Give it to the Lord. Kapatid, ano man po yung natitira nating panahon, oras, ano man po yung natitira nating, we can say, edad dito sa mundong ito. Okay? Kung tayo po ay, we can say, 40, tayo ay 40. Example lang kapatid. Kung tayo po ay 40 years old na ngayon, at kung kukunin tayo ng Panginoon, let's say, 80 years. Kunwari, 80 years. Ilang taon na lang? 40 na lang, kapatid. 40 na lang. Eh kung hindi tayo mabot ng 80, maybe 70, 30 years na lang. Di ba? Beside, ang sinasabi po na banal na kasulatan, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, di ba sa Matthew sabi niya, kahit 1 minuto, hindi natin pwedeng pahabain ang buhay natin pag sinabi ng Lord na, ngayon na. Di ba? Hello? Di ba? Kahit malapit po tayo sa hospital, pag tayo ay kinuha na ng Panginoon, wala na. Kahit na anong yugyug ng doktor sa'yo, kahit na bigyan ka pa ng, ano ba yun, Pastor? Electric shock ba yun? Di ba? Ginigising ka. Pag sinabi ng Lord, tapos na, wala na. Okay? Now, the question is, buhay pa tayo ngayon, okay? Tapos kung ilang taon pa yung natitira, kapatid, kung ilang taon pa yung natitira natin, ibigay na natin kay Lord. Kapatid, give it all to the Lord. Amen? Give it all to the Lord. Besides, we are serving God, not religion. Okay? We are doing this not for the religion. We are doing this for the glory of God. Amen? At tandaan po natin, kapatid, isang araw, ipikit po tayo. Wala na. Pag pinikit mo na yung mata mo, bye-bye. Split seconds, andun ka na sa harap ng Panginoon. The Lord will open your account. Okay? The Lord will open your account at malalaman ng Panginoon kung ano po yung mga ginawa po natin. Amen? I hope and I pray that this message will give us another challenge. 2026 is another year, kapatid. 2026 is another year. So give it all to the Lord before it's too late. Amen? May I call our praise and worship team, mga kapatid, before we pray. I love to sing that song, yung The Goodness of God. Amen? And while we sing the song, mga kapatid, habang inaawit po natin itong kantang ito, namnamin po natin yung mensahe ng Panginoon. At the same time, let us go back, okay? Yung pong mga binigay ng Diyos sa atin. At kung meron po tayong mga pagkukulang kay Lord, it's about time to talk to our Lord God para tayo ay patuloy na i-bless ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Amen? Let's sing the song prayerfully from the bottom of our hearts and ika nga po i-dedicate po natin sa ating Panginoon at hayaan natin na mangusap ang Diyos sa atin ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Let's sing the song prayerfully. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. We magnify your holy name, O Lord God. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Lord, once again, thank you, Lord, for the message that you gave to us, Lord. Indeed, Lord, napakaraming dapat na magpasalamat namin sa iyo, Panginoon. Ang daming blessing, Lord God, for the 2025, Lord, na nagdaan. Ang daming kaming pagpapala, Lord, na tinanggap galing sa iyo, God. At ngayon, Panginoon, now 2026, Lord, na o Diyos, ang bawat isa amin ay patuloy na maging mamunga bilang isang mananampalataya at patuloy pong gamitin na maging isang instrumento sa ipong ministry, Panginoon. Lord, sa natitira po naming araw, sa natitira po naming edad, Panginoon, sa natitira po naming oras, Panginoon, sa mundong ito, gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami, O God, na maglingkod sa iyo, O God. Marami pong salamat, Lord God. And thank you, Lord, for the life that we have, for the strength that we have, and continue fill us with your Holy Spirit, Lord. Continue give us wisdom, Lord God. And help us, Lord God, na maging tapat sa iyo palagi, ng patuloy na lumakad according to your words, according to your message, O Lord God, according to your will, Panginoon. Maraming salamat. And sorry, Lord, kung marami po kaming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, sa taong nagdaon, Panginoon. Kung marami, Panginoon, kaming mga nagawa na hindi po kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami. And continue mold our life na maging maayos, Panginoon, sa iyong paningin, Panginoon. Maraming po salamat. All of this, Lord, once again we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.